counter, totoo naman, ng alternative product or alternative anticoagulant, specifically in this kind of halaman ba siya? Halaman siya, di ba? Okay, halamang dagat siya. Okay. So, usually, kasi ang mga ginagamit dito for anticoagulant property, yung ginagamit ng mga alternative is either bunga, live extract. So, this is my first time na maka-encounter din ng seaweed. Okay? Seaweed siya, which is specifically native or makikita rin siya sa atin, sa Philippines. Hindi pala siya native sa atin because you can see this in other countries sa Southeast Asia. Okay, so, dito guys, napakinggan ko rin kanina that you are going to use your HPLC and then gagamit pa kayo ng specialized, okay, specialized na microscope in order to determine the biochemical or the chemical structure rather of your chemical component na ma-extract coming from your seaweed na merong anticoagulant property. Guys, there's no need to do that. Okay, milyon ang gagastusin ninyo if you're gonna do this. Okay, mamamatay tayo dyan. Okay, wag natin gagawin yon. Now, instead of using your HPLC, we will use here your phytochem analysis. So, sa phytochem analysis, don't worry, we have that in CEU. Okay? We have that in CEU, so palitan nyo dyan. Phytochemical analysis. However, this is, or we're gonna use this to confirm. Okay? We're gonna use this to confirm rather than to check what kind of chemical component is there. Ang gagawin nyo, manap kayo ng RL at chemical component na present kay puso that seaweed extract na naka-specify na kung ano ang chemical component na meron siya na merong coagulant potential or property. Hanapin nyo yung RL na yon, at least 5 to 10 RRLs na makakapagsabi na halimbawa, etong si chemical na to, eto yung potential na anticoagulant na meron kay guso extract. Maliwanag ba? One. Yes po, ma'am. Yes po. Isulat yan, ha? Okay, isusulat nyo yan. Now, for the concentration of your guso extract, the extraction method that you are gonna do for this one is, hindi nyo nabanggit sa akin kanina. Is it a cold ethanolic extraction, pure crude extraction atang narinig ko, or crude extraction, or whatever extraction? How are you gonna obtain your extract? Ma'am, ano po siya, crude extract. Water lang po yung gagamitin. Then, Extract. crude extract lang po siya. Then, po siya, i-chromatography. Yung sa gel permeation po na chroma. Okay. Huwag tayong gagamit nun. Mahal yun. Okay? Baka di kayanin ng budget ninyo. Handa ba kayong gumastos ng kalahating milyon? Handa? Hindi po, ma'am. Ma'am, sa last po na napagtanungan po namin, available daw po siya sa DLSU Laguna. Around 12K daw po. Ang iniisip lang naman po namin is sa Laguna pa po yung laboratory. And 12K din po, medyo pricey nga. Pricey siya kasi yan, one-time test lang yan. Alam nyo ba na kapag nagte-test kayo neto, ay bawat concentration ng extract. For example, meron tayong 40% concentration ng extract, 50% concentration ng extract, 60% concentration ng extract, 100% concentration ng extract. Bawat isa dyan na ano yung gagawin niya sa Laguna? Yung sa chem analysis, phytochem analysis, ano yung sinasabi niyo kanina? Sa GCMS spectro po yun. Oo, GCMS. So, bawat concentration yan, guys,
Okay, i-replicate mo yan ng 3. O ilang 12K to? 12K, 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 12K. Ano, kaya ng budget? Wag Wag na naman. po, ma'am. Told Napa- ya. Sabi, Wag na po. okay. Okay. O, gagawa natin ng paraan. Mag-a-alternate tayo ngayon. Ngayon, kuha kayo last time kasi, yung ginamit namin kasi is the alternative staining potential of dragon fruit extract sa aming gram stain, which is si crystal violet. Okay, so nakapag-crude extract ang aking mga bata, and so far, ma-okay ang naging result nila, pero hindi ganun kaganda, hindi siya ganun ka-polish. Kasi yung extract na ginamit namin is, kung di ako nagkakamali, 60, 75, and then we have the 100%. So this is, pag 100% kasi yan, as in pure yan siya. Pure extract talaga yan. So kailangan ma-purify mo yung extract mo. And how did they do this? So yung ginawa kasi nila ng mga advice ko before is pinowderize muna nila yung kanilang dragon fruit. And then sa powder form na to, so dito sila mag-start ng computation ng percent extract nila na gagamitin. Same with the other extraction method na ginamit din ng isang grupo ko. Yung alternative naman siya na natural pH indicator. Okay, pH indicator naman yung kanila, and that is from your okay, di ko alam kung anong tinawag nila doon, but the saging there, okay, yung extraction nila, so yung kanila naman, ang ginamit nila is maceration. Okay, maceration yung nila, and then tinimpla din nila with the different extraction percentage. So ganyan, sa inyo, hindi ko nag-grasp kung paano yung crude extraction nyo. Crude na ano ba ako ng pagkakarinig? Nabingi lang ako. Nabingi lang magkapa naman ako. Ayun. Ngayon, sa extractioning, so maghahanap tayo ngayon ng methodology kung ano ang mas fit para kayo extract. Kasi, nagdidepende kasi yung extraction method na to kung anong klase ang i-extract mo. For example kasi, kailangan mo yung leaves, kailangan mo yung stem, kailangan mo yung roots, kailangan mo yung fruit, kailangan mo yung buto, whatever. Magkakaiba kasi yon ng methodology. Hindi porket sinabi mong crude extraction ay isa lang yun. Tingnan mo sa kanila, parehas silang crude extraction method, yung grupo ko na to. Pero yung isa, nag-powderize sila. Yung isa ko naman, nag-maceration technique. So, tingnan ninyo, alin ang mas applicable kay gusto extract. Okay? Paliwanag ba? Yes po, ma'am. Okay, take note niyo yan ha. Okay, so clear na tayo doon sa ating concentration. So kailangan ko lang malaman kung ano ang extraction method na gagamitin ninyo and ano ang magiging concentration ng extraction concentrate ninyo. And tandaan nyo guys ha, kada percentage, okay? Bawat percentage ng gagamitin ninyo, okay? Bawat percentage ng gagamitin ninyo na extract, pero mas prefer ko dito sa percentage na to, meron talaga kayong 100%, which is equivalent to ng pure extract talaga. Gusto ko meron kayong ganyan na equivalent. Okay? And kada kasi percentage na yan, okay, meron kasi yung 3 trial. Okay? Sa 3 trial na yan, i-average natin kung ano ang magiging result ninyo. So, okay, so yung kanila last time, mas maganda yung ginawa nila kasi after nila ng extraction, nag-spectro pa sila. Okay, spectrophotometer, which is available din naman siya sa atin para makuha nila yung grading ng concentration na ginamit nila. So, nasa methodology kasi nila yon.
Okay? Para malaman nila kung gaano kataas yung amount ng chemical na na-extract nila. Yung kanila kasi last time, ang in-extract nila is tannins. Okay? Tannins ang in-extract nila. Yung pangkulay, okay, yung sa dragon fruit nila, and then tannins din doon sa banana heart. Okay, yun yung ano nila, yung ginawa nilang or tinitingnan nila. Kasi kapag mataas masyado ang concentration yan, makikita mo yan under spectro, di ba? Nag-CCC1 kayo ngayon. So, the darker na color, and then may absorbance reading yan dyan. So, ina-average nila yan. Tatlong reading can get the average. And kailangan magkakalapit ang result nito. Ayoko ng sobrang layo. Yung tipong one result mo dito, tas dito mo 10, hindi. Papaulitin kita ng papaulitin hanggang sa magkalapit ang ano niyan, ang number na mababasa ko sa absorbance reading ng inyong spectrophotometer. So, ginawa nila yon. Okay? And then, kung halimbawa, meron kayong tatlong percentage, halimbawa, na gustong kunin, tatlong percentage ng extract na kukunin. So, bawat isa dyan, itatlong replicate nyo yan. Kaya kailangan, yung extract ninyo is marami kayong masustore. Pero, kailangan tandaan nyo rin to, ha? Yung mga natural, okay? Mga natural extracts kasi na to, guys, meron yan silang drawback. Ako na nagsasabi ngayon, bago pa sabihin to sa inyo ng panel nyo. Okay, ako na magpapanel. So, yung natural extract kasi na yan, may drawback yan. Unang-una dyan, guys, yung kanilang shelf life. Okay? Ngayon, maghanap kayo ng RRL. Katagal. Gaano katagal na stay ang guso extract na yan. Okay? Kasi baka mamaya, after 24 hours, hindi mo na siya magagamit kasi sira na yung extract. Tanggal na yung chemical components mo na mayroong anticoagulant property. Ito kasing pinaka-drawback ng mga natural extract. Yung shelf life nila. Kaya nga, di ba, pansin niyo lahat ng ginagamit natin synthetic, kasi hindi madaling masira, expiration niya 3 to 5 years, 10 years or more. Okay? So, ganun yan. Pag natural kasi, oo, alam ko na yung mga rason nyo dyan. Ano siya, eco-friendly, environmental, blah, 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 biohazard-free, chu-chu-chu, ganun. Alam ko na yan. Narinig ko na yan sa ilang mga defense na napakinggan ko. Pero pag tinanong ko, anong shelf life ng extract mo na yan? Baka mamaya, 1 day lang yan. Eh di mas effective sa akin ang synthetic na product. Okay? Kasi yung synthetic na product ko kayang magtagal ng 1 taon. O di mas makakatipid ako. Hindi ako magpe-prepare niyan paulit-ulit. Okay? Kasi kaya ko siyang store ng 1 taon, which I can reuse it, okay, for longer time. Eh kung natural product yan, 1 araw lang pala yan, panis na yan. Paano ko magagamit yan? Eh di mas lalo akong naging, okay, naging expensive ang cost niya. Okay? Maliwanag ba, guys? Maliwanag ba? Ako, ma'am. O, di ba? O, wala pa tayong defense. Alam ko na yung butas ng papel nyo. How much more pa yung panel. O, di ba? O, ganyan lang yan. So, ngayon, alamin nyo, ilang araw ang shelf life ng extract ng guso na yan. Okay? Kasi dito, guys, gagawa pa tayo dito ng isa pa. Titingnan mo ngayon kung after 24 hours, okay, after 24 hours, ang inyong extract ay may kakayahan pa rin na i-prevent ang blood clot. So, anticoagulant nga, di ba? So, titingnan natin kung may kakayahan pa rin siya na ma-prevent ang blood clot. Okay? And then, after 48 hours, titingnan din natin ulit. Hindi pa rin ba clotted kaya ang blood natin? Kasi anticoagulant, meaning, you are going to prevent your blood from clotting or mamuo. Yan ang goal natin, right? Okay. So, titingnan pa natin yan. Maliban dito sa 3 concentration na gagawin mo, gagawa ka pa na kung ilang oras mo makikita na ang blood mo na nilagyan mo ng pure extract mo ay hindi pa nagka-clot. Maliwanag ba? Clear ba tayo, guys?
Yes po. Natatauhan na kayo ngayon sa papel nyo. Kala nyo madali? Natauhan na kayo? Naliliwanagan na sa paper? Di ba? Saya-saya ng research. See? Okay. Pero huwag kayong mag-alala, guys. Tutulungan ko naman kayo. Kaya nga, tinitingnan natin yung mga drawbacks ng pinresent niya sa akin. Nagagawa ng paraan yan. Lahat naman may paraan. Depende na yan sa prof mo kung tamad siya o hindi. Okay? And then, we are going to, since ang sinabi nyo kanina, is pagbabasihan natin, is kung yung anticoagulant na yan is feasible din siya para sa ating test for PT and APTT. So, ibang objectives na to, guys. Kasi kapag titingnan mo pa ang sa PT and APTT natin, lalo kayong mahihirapan. And mali yung anticoagulant na pagkukumparahan ninyo. Kasi ang anticoagulant na ginagamit natin sa PT at saka APTT is sodium citrate. Okay? Sodium citrate. Hindi naman tayo gumagamit ng heparin. Okay? So, mali yun. Hindi dapat natin gamitin na anticoagulant to if we are going to use this one for PT and APTT. So, dapat ang pagkukumparahan natin is the sodium citrate. Okay? So, kapag baga, tayo ay nag-assess ngayon ng PT, APTT, pero ang pinagkumparahan natin is heparin, mali na agad tayo doon. Tsugi tayo dito sa panel natin. Okay? So, eto, wag na natin gawin yung part na ikukumpara pa natin yung magiging result ng PT, APTT. Kasi guys, mahihirapan kayo lalo, mapapagastos pa kayo. Okay, although we have there the semi-automated, may manual din tayo dyan na PT, APTT sa school. And that is fine. Maganda sana yung objective nyo na to. Kaso iniisip ko, kaya pa ba ng budget nyo? Kaya pa ba ng budget? Kasi more or less, yung una nating procedure dito, etong may trial, at saka etong merong comparison pa ng 24, 48 hours, up to 72 hours, we will try that one. Kasi by 48 hours, ang ating kasing blood, especially if it is for COAG studies, hanggang 24 hours lang kasi dapat shelf life niyan. Okay? So, pwede natin siya gawin na 4, 12, and 24 hours. Kasi after 24 hours, we cannot reuse the blood anymore, even with synthetic na anticoagulant. So, how much more papag natural na anticoagulant siya? Okay, so there. Okay? So, ang gagamitin natin is the 4, 12, and the 24 hours na comparison na lang. Kung after 4 hours ba, hindi pa rin clotted? After 12 hours ba, clotted na ba ang sample natin? Or after 24 hours, hindi pa rin nagka-clot ang blood natin? So, we cannot use your PTA, PTT anymore here. Okay, na i-compare pa natin kung meron tayong ma-obtain na maayos na result. Kasi mapapamahal na kayo. Procedure here alone, this one. Yung pinaliwanag ko pa lang dito, guys, that will cost around 35 to 40K. So, kaya pa ba ng budget kung isingit pa natin si PTA, PTT? Hindi na po, Hindi na? ma'am. Okay. Opo, ma'am. Hindi na kaya. Tanggalin natin ha, kasi meron pang isa. Though mura lang naman to. Yung atin kasing gusu or the seaweed, whatever the name of that seaweed is, so dadaan pa yan guys sa BPI. Hindi ito yung BPI na bangko, malapit din sa Mindiola. Hindi ito yun ha. Bureau of Plant Industry. Kasi ipapa-authenticate nyo yan siya. Okay? Ipapa-authenticate nyo yan siya. And all the forms, that you are going to be using here is I have that. Kasi ilang beses na namin tong ginawa ng mga advice ko before. Kayo na ang pangatlong advice na nahawakan ko. Yung dati ko, sila doon, tig-anim-anim na group and 3 group, kaya 2 group lang kayo, kaya madali kayong i-handle. So, papa-authenticate pa tayo dito. So, mura lang naman to guys, kasi as far as I can remember, parang wala pa atang
1,000 ang nagastos nila dito. But, yung mga bibilhin nyo kasi sa market, but you're gonna buy there your seaweed. Bibili kayo seaweed dyan. So, yung seaweed nyo na yan, dadalhin nyo pa yan sa BPI or Bureau of Plant Industry para sa authentication. So, saka pa lang kayo dito magsa-start ng extraction method nyo. Okay? Extraction method nyo. Okay? Ngayon, may isa tayong makakalaban dito sa procedure natin. Obviously, mangangailangan tayo ng blood. So, technically, kailangan ninyo ng pleb. Okay? Swerte nyo. Kasi, licensed pleb ang advisor nyo. Pwedeng ako na ang gumawa ng extraction ng blood. Kasi dito, kailangan mo dito na ang kukuha ng dugo at ang kukuhaan ng dugo is merong konsento. So, ang kukuha natin ng dugo is kayo rin mismo. At ang kukuha niyan, ako. Okay? Okay? May certification ako ng pleb. Pwede niyong ipasa sa IERB yan para wala akong problema. And step-by-step procedure here is gagawin natin from the time na nag-prepare ka ng ng pang-extract mo hanggang sa disposal ng ginamit mo. So, naka-declare yan lahat. Okay? So, ganon. Ito lang magiging kalaban natin kasi involved na dito ang human blood sample. So, again, ako ang mag-e-extract ng blood na yan, walang iba kasi hindi naman kayo certified. Am I clear? Klaro? Okay. So, nalinawan ba kayo group 1 sa inyong papel? Nalinawan ba ga? Yes po. Opo, ma'am. Malinaw na malinaw ha. Yung mga pinapahanap ko sa inyo at yung babaguhin nyo, ayusin nyo na yan. Starting today. Okay? Aayusin nyo na yan. Okay? So, dapat nakapag-take down notes kayo kanina ng mga pinagdadadada ko dyan. Kasi kailangan nyo yan. Ma'am, nakapag-record naman po. Okay. Okay. So, yung yung RRL, okay, yung RRL, I will give you the thematic tayo na na type ng RRL. So, bibigyan ko kayo ng pagkakasunod-sunod ng discussion. Kayo nang bahala maglagay ng laman dyan. Kumbaga, yung outline ng inyong RRL, ako ang gagawa and then kayo na ang maghahanap ng RRL. Siguraduhin nyo lang sa akin na from the start of my outline up to the end of my outline na ibibigay is magkakarugtong ang thought ng ilalagay nyo dyan. Dahil kung hindi, tutuktukan ko kayo pare-parehas. Are we clear? Ako nang magbibigay. Ha? Para konting revisions lang tayo dahil nauurat ako sa papel na maraming revisions. Okay? So, minor revisions lang ang aking goal for the paper of my advisee. Dahil una, nakakatamad magbasa ng sobrang dami. Kaso wala tayong choice, di ba? Okay, so ako magbibigay niyan. I will give that to you after ko ma-finalize kung ano yung mga gusto kong ipalagay sa RRL ninyo. Maliwanag, Group 1? Yes po, ma'am. Thank you po. Yes, po. So, acceptable na yung ating acceptable na yung ating tuloy. Yung topic ninyo rather, but papalitan ang research objectives and then the methodology. Okay? Papalitan ng methodology. So, tanggalin nyo yung mga bagay na makakabutas ng bulsa nyo kung ayaw nyo mapagastos ng mahal dito. Okay? So, yun lang, Group 1. And thank you sa inyo. Pwede na kayong lumayas dito. And then you can revise, okay? Revise your proposal. So, ayusin nyo na yung ninyo, RRLs niyo. Hanapin nyo na lahat ng mga journal article na related sa sinabi ko kanina. And then, okay, para pag nagbigay ako sa inyo ng outline, madali na lang sa inyo ang magsulat. Okay? Group 1, layas. Group 2, start presenting your paper na. Good day, everyone. Welcome to Undergraduate Research 1.
Today we are pleased to present our research proposal titled Characterization of Antimicrobial Resistance and PCR-Based Analysis of Salmonella Strains Isolated from German Cockroaches, Blatella hermanica, in Capo, Manila. Next slide, please. So we will be discussing the following contents of the topic: the overview, missing gaps, research objectives, methodology, references, and the members of this group. For the overview, let us have Renat Olaer. Good afternoon po. To start, we will talk about what is known about the topic. So we have here 5 subtopics that influence about the chosen topic, namely cockroach infestations, prevalent salmonella strains, antimicrobial resistance, PCR amplification, and why in Capo, Manila. So let me call on Ms. Sumilhig to begin. Starting with the first known topic is about cockroaches or Periplaneta species. They are prevalent in the country of the Philippines, specifically the German cockroaches or Blatella